Napansin mo na ba kung bakit may mga taong halos buong buhay nang nagtatrabaho pero parang hindi pa rin umaangat? Samantalang may iba na hindi naman nagsimula sa mayamang pamilya pero unti-unting gumaganda ang buhay habang lumilipas ang panahon. Ano kaya ang pinagkaiba nila? Marami ang nagsasabing sipag lang ang dahilan. May iba namang naniniwalang suwerte lang ang lahat. Pero ayon sa mga ideyang isinulat ni Machiavelli, mahigit 500 taon na ang nakalipas, may isa pang bagay na madalas hindi napapansin ng karamihan. Pagdating sa pera, hindi pare-pareho ang kinalalagyan ng bawat tao. May iba't ibang antas, at bawat antas ay may sariling paraan ng pag-iisip, sariling mga pagsubok, at sariling mga pagkakamaling pwedeng magpigil sa pag-angat. Habang umaakyat ka sa bawat antas, nagbabago rin ang paraan ng pagtingin mo sa pera. Nagbabago ang mga desisyong ginagawa mo. At unti-unti, mas lumalawak ang kontrol mo sa direksyon ng sarili mong buhay. Sa video na ito, isa-isahin natin ang 6 na antas na ito. Habang nakikinig ka, huwag mong isipin kung saang antas mo gustong mapunta. Mas magandang tanungin ang sarili mo. Kung titingnan ang mga desisyong ginagawa ko araw-araw, nasa ang antas ba talaga ako ngayon? Dahil kapag malinaw sa'yo kung nasaan ka, mas madali mong makikita kung ano ang kailangan mong baguhin para makausad. Simulan natin sa unang antas. Unang antas, survival. Ang unang antas ay ang survival. Ito ang panahong halos lahat ng kinikita mo ay may nakalaan na agad. Pagdating ng sweldo, alam mo na kung saan ito mapupunta. May pambayad sa bahay, may pambayad sa kuryente at tubig, may pagkain, may pamasahe. At kung may matira man, kadalasan hindi sapat para makapag-ipon. Ang pinakamahirap sa antas na ito ay hindi lang kakulangan sa pera, kundi ang pakiramdam na wala kang puwang para magkamali. Isang bigla ang gastusin lang, pwede nang magulo ang budget mo. Isang pagkawala ng trabaho, isang pagkakasakit sa pamilya, o isang problemang hindi mo inaasahan. Minsan, sapat na ang isa sa mga iyon para mabura ang pinaghirapan mo sa loob ng ilang buwan. Ito ang gustong ipakita ni Machiavelli. Kapag ang buong atensyon mo ay nakatuon lang sa kung paano makakaabot hanggang sa susunod na sweldo, mahirap gumawa ng mga desisyong makakatulong sa iyo sa hinaharap. Hindi dahil kulang ka sa kakayahan, kundi dahil inuuna mo muna ang pinakamahalaga, ang makaraos. Kaya maraming tao ang napipilitang manatili sa trabahong hindi na sila masaya. May iba namang napapautang dahil wala na silang ibang pagpipilian. At mayroon ding paulit-ulit na nagsisimula pero hindi makaipon dahil bawat kinikita nila ay may naghihintay ng gastusin. Unti-unti, nagiging normal ang ganitong sitwasyon. Lumilipas ang mga taon pero halos pareho pa rin ang takbo ng buhay. Pero may isang bagay na napansin ni Machiavelli. Hindi lahat ng taong nasa antas na ito ay habang buhay na nananatili rito. May mga taong unti-unting nakakahanap ng paraan para makaalis. At kadalasan, hindi sila ang pinakamatalino. Hindi rin sila ang pinakamaswerte. Ang pinagkaiba nila, nagsimula silang pag-aralan kung bakit paulit-ulit silang bumabalik sa parehong sitwasyon. Hindi na lang nila tinanong ang sarili nila ng bakit palaging ganito ang nangyayari sa akin? Sa halip, napalitan iyon ng mas mahalagang tanong. Ano ang kailangan kong baguhin para hindi na ito maulit? Doon nagsisimula ang tunay na pagbabago dahil kapag nagbago ang paraan ng pagtingin mo sa pera, unti-unti ring nagbabago ang mga desisyong ginagawa mo. At ang maliliit na desisyong iyon ang unang hakbang palabas ng survival. Iyan ang magdadala sa iyo sa ikalawang antas. Ikalawang antas, ang akala mong sapat na pagkatapos mong makaalis sa survival, gumagaan ng kaunti ang buhay. Hindi ka na ganoon kakaba sa bawat petsa ng sweldo. Karaniwan, nababayaran mo na ang mga gastusin sa oras. May naitatabi ka na rin kaunting ipon. At kung may maliit na emergency, hindi ka na agad nawawalan ng pag-asa.
Para sa maraming tao, malaking tagumpay na iyon. At totoo naman, pero ayon kay Machiavelli, dito nagsisimula ang isang bitag na hindi agad napapansin. Kapag medyo gumaan na ang buhay, madali mong isipin na ligtas ka na. Pero ang tanong, ano ang mangyayari kung bukas mawala ang pinagkukunan mo ng kita? Kung ilang linggo o ilang buwan lang ang kaya mong tumagal, ibig sabihin, hindi pa ganoon katatag ang pundasyon ng buhay mo. Nagbago lang ang sitwasyon, pero hindi pa ang sistema. Maraming tao ang hindi na umaalis sa antas na ito. Habang tumataas ang kita, tumataas din ang gastos. Kapag nadagdagan ang sweldo, nadaragdagan din ang buwan ng bayarin. Mas malaking bahay, mas bagong sasakyan, mas maraming obligasyon. At bago mo na malayan, halos pareho pa rin ang natitira sa'yo sa katapusan ng buwan. Mas malaki nga ang kinikita mo, pero mas malaki rin ang kailangang bayaran. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong mukhang maayos ang buhay. Pero isang malaking problema lang ay puwede na silang bumalik sa dati nilang sitwasyon. Isa ito sa mga babalang gustong iparating ni Machiavelli. Hindi lahat ng mukhang maayos ay matatag na. May mga taong maganda ang pamumuhay, pero wala pa ring tunay na kalayaan. Dahil kapag tumigil ang kita, titigil din ang lahat. At dito, maraming tao ang humihinto, hindi dahil wala na silang pangarap, kundi dahil natatakot silang mawala ang komportabling buhay na mayroon na sila. Pero minsan, ang sobrang pagkapit sa kasalukuyan ang dahilan kung bakit hindi ka na umaabante, hanggang sa dumating ang araw na mapapatanong ka sa sarili mo. Ito na ba talaga ang hanggang dito? May paraan ba para hindi na lang oras ko ang pinagkukunan ng kita? Kapag nagsimula mong itanong ang mga bagay na iyon, ibig sabihin handa ka ng umakyat at doon nagsisimula ang ikatlong antas. Ikatlong antas. Kapag hindi na lang oras mo ang pinagkukunan ng kita, pagdating mo sa ikatlong antas, may isang malaking pagbabago nang nangyayari. Hindi ka na umaasa sa iisang pinagkukunan ng kita. Unti-unti, may iba ka ng pinanggagalingan. Maaaring maliit na negosyo, maaaring isang skill na mas mataas ang halaga, maaaring investment, o anumang bagay na kumikita kahit hindi lahat ng oras ay ikaw mismo ang kumikilos. Hindi man ganoon kalaki sa umpisa, malaking hakbang na iyon. Dahil sa unang pagkakataon, hindi na iisang desisyon lang ng ibang tao ang pwedeng magtakda ng takbo ng buhay mo. Ito ang isa sa mga ideyang gustong ipakita ni Machiavelli. Kapag hindi ka nalubos na umaasa sa isang bagay lang, mas lumalawak ang mga pwede mong gawin. Kung hindi maganda ang isang alok, hindi mo kailangang tanggapin agad. Kung may mas magandang pagkakataon, kaya mo nang maghintay. Kung may gusto kang subukan, hindi ka na ganoon katakot na mabigo. Hindi dahil sigurado kang magtatagumpay, kundi dahil hindi naiisa ang sandalan mo. At doon nagsisimulang magbago ang paraan ng pag-iisip. Hindi ka na lang ang nagtatanong, paano ako kikita ngayong buwan? Mas madalas mo nang itanong, ano ang pwede kong simulan ngayon na makakatulong pa rin sa akin pagkalipas ng ilang taon? Iyan ang kaibahan, hindi ka na lang nakatingin sa susunod na sweldo. Nagsisimula ka ng bumuo ng kinabukasan. Pero dito rin maraming tao ang humihinto. Kapag medyo gumaan na ang buhay, madali ring isipin na sapat na iyon. Nawawala ang gana na sumubok. Nawawala ang tapang na magsimula ulit. At ang dating tao na laging naghahanap ng paraan para umangat, unti-unting nasasanay sa kung ano na ang mayroon siya. Ayon kay Machiavelli, dito nagsisimulang maghiwalay ang landas ng mga tao. May mga pipiliing manatili sa lugar na komportable na sila. May iba namang handang magsimula ulit, kahit may kasamang panganib, hindi dahil mahilig silang sumugal, kundi dahil alam nilang walang malaking pagbabago kung pareho lang ang ginagawa nila, taon-taon. At kapag mas inuuna mo ng bumuo ng mga bagay na patuloy na magbibigay ng halaga kaysa habulin lang ang susunod na kita,
handa ka ng umakyat sa susunod na antas. Doon nagsisimula ang ikaapat na antas. Kapag hindi na lang ikaw ang nagtatrabaho para sa pera, unti-unti ang mga naitayo mo na ang nagsisimulang magtrabaho para sa iyo. Ikaapat na antas. Kapag nagsisimulang magtrabaho ang pera, para sa iyo ito ang antas na bihira ng marating ng karamihan. Hindi dahil imposible, kundi dahil iba na ang paraan ng pag-iisip ng mga taong umaabot dito. Kung dati, ang tanong mo ay, paano pa ako kikita? Ngayon, iba na. Paano ko mapapalaki ang resulta ng hindi kailangang dagdagan ng dagdagan ang oras na inilalaan ko? Iyan ang malaking pagbabago. Hindi ka na lang nagtatrabaho para kumita. Unti-unti, may mga bagay ka nang naitayo na patuloy na nagbibigay ng kita. Kahit hindi mo ito bantayan buong araw, maaaring negosyo, maaaring investment, maaaring isang produkto o serbisyong patuloy na kumikita. Ano man iyon, pareho ang layunin. Hindi na lang oras mo ang pinagmumulan ng pera. Isa ito sa mga ideyang paulit-ulit na makikita sa mga isinulat ni Machiavelli. Kapag hindi ka naabala sa paghabol sa bawat maliit na problema, mas lumilinaw ang mga desisyong ginagawa mo, mas nakakapagplano ka, mas nakakapili ka ng tamang pagkakataon, at mas hindi ka madaling mataranta kapag may biglang pagbabago. Unti-unti ring nagbabago ang paraan ng pagtingin mo sa pera. Hindi na ito basta para lang sa pang-araw-araw na gastusin. Nagiging kasangkapan na ito para makabuo ng mas maraming oportunidad. Dito mo rin maiintindihan kung bakit may mga kundi dahil matagal na silang naglaan ng oras sa pagbuo ng mga bagay na patuloy na nagbibigay ng halaga. Pero may kapalit din ang antas na ito. Habang mas lumalaki ang mga naitatayo mo, mas kailangan mong maging disiplinado. May mga bagay na kailangan mong tanggihan. May mga pagkakataong kailangan mong maghintay kahit gusto mong kumita agad. At may mga desisyong hindi agad maiintindihan ng mga tao sa paligid mo. Normal lang iyon. Hindi lahat ng tao ay pareho ng direksyong tinatahak. Ayon kay Machiavelli, ang taong gustong makarating sa mas mataas na antas ay hindi pwedeng lahat ng desisyon ay nakabatay sa kung ano ang madali o komportable. Minsan, ang tamang desisyon ang siya ring pinakamahirap gawin. Pero yun din ang mga desisyong nagbubukas ng mas malalaking pagkakataon sa hinaharap. At kapag umabot ka sa puntong mas mahalaga na sa iyo ang mga naitayo mo kaysa sa kinikita mo sa isang araw, handa ka nang pumasok sa susunod na antas. Isang antas kung saan hindi lang pera ang lumalago, pati ang impluwensyang nabubuo dahil sa mga pinaghirapan mo. Ikalimang antas, ang pagprotekta sa mga naipundar mo. Pagdating mo sa ikalimang antas, iba na ang mga problemang kinakaharap mo. Hindi na ang tanong ay kung paano kikita. Mas madalas mo nang isipin kung paano mapapanatili at mapapalago ang mga naipundar mo. Ito ang antas na hindi na sapat ang sipag. Hindi na rin sapat ang pagiging mahusay lang sa trabaho. Kailangan mo nang matutong gumawa ng tamang desisyon. Dahil habang lumalaki ang mga naitatayo mo, mas lumalaki rin ang pwedeng mawala. Isang maling investment, isang taong mali ang pinagkatiwalaan, o isang padalos-dalos na desisyon. Minsan, sapat na ang isa sa mga iyon para mabura ang pinaghirapan sa loob ng maraming taon. Isa ito sa mga bagay na gustong ipakita ni Machiavelli. Mas mahirap protektahan ang isang bagay kaysa simulan ito. Kaya habang umaangat ang isang tao, mas nagiging mahalaga ang maingat na pagdedesisyon. Hindi lahat ng oportunidad ay dapat pasukin. Hindi lahat ng alok ay dapat tanggapin. At hindi lahat ng taong gustong makalapit sa iyo ay dapat agad pagkatiwalaan. Sa antas na ito, mahalaga na ring matutong maghintay. Minsan, ang pinakamagandang desisyon ay ang hindi muna kumilos hanggat hindi malinaw ang sitwasyon. Dahil hindi lahat ng mabilis ay tama. At hindi lahat ng mukhang magandang pagkakataon ay makakabuti sa iyo. Habang lumalaki ang hawak mo, mas nagiging mahalaga ang disiplina, mas nagiging mahalaga ang pasensya,
at mas natututuhan mong kontrolin ang emosyon bago gumawa ng desisyon. Dahil sa antas na ito, ang pinakamalaking kalaban ay hindi nakakulangan sa pera. Kadalasan, ang kalaban ay pagmamadali, kasakiman, at sobrang kumpiyansa sa sarili. Maraming tao ang mahusay sa pagbuo ng yaman, pero kakaunti ang marunong mag-ingat para hindi ito mawala. At iyan ang kaibahan ng mga pansamantalang yumayaman at ng mga taong napapanatili ang kanilang naipundar sa mahabang panahon. Kapag natutuhan mong hindi lang kumita, kundi pangalagaan din ang mga pinaghirapan mo, handa ka ng umakyat sa huling antas. Isang antas kung saan ang pera ay hindi na lang para sa kasalukuyan, kundi para sa mga susunod pang taon at maging sa susunod na henerasyon. Ika-anim na antas. Kapag hindi na lang pera ang pinag-uusapan, ito ang antas na iilan lang ang tunay na naaabot. Hindi dahil imposibleng marating, kundi dahil iba na ang paraan ng pag-iisip ng mga taong narito. Sa puntong ito, hindi na ang tanong ay, paano pa ako kikita ng mas malaki? Mas mahalaga na ngayon ang tanong na, ano ang gusto kong mabuo gamit ang perang pinaghirapan ko? Isa ito sa pinakamalalim na ideya ni Machiavelli. May panahon na ang buong atensyon mo ay nasa paghanap ng pera. Pagkatapos, natuto kang mag-ipon, natuto kang mag-invest, natuto kang bumuo ng negosyo o mga bagay na patuloy na nagbibigay ng kita. Pero darating ang punto na hindi na pera ang tunay na sukatan ng tagumpay. Mas mahalaga na kung ano ang nagagawa ng pera. Nakakabuo ba ito ng mas maraming oportunidad? Nakakatulong ba itong magkaroon ng mas matatag na kinabukasan ang pamilya mo? May naiiwan ba itong halaga kahit wala ka na? Dito nagbabago ang pananaw. Hindi ka na lang nagtatrabaho para sa sarili mo. Iniisip mo na rin ang mga susunod na taon, ang mga susunod na henerasyon, at ang mga bagay na pwedeng magpatuloy kahit wala ka na. Ito ang dahilan kung bakit kakaunti lang ang umaabot sa antas na ito. Karamihan sa mga tao ay humihinto kapag komportable na ang buhay. Pero ang mga umaabot dito ay hindi lang nag-iipon ng pera. May malinaw silang layunin kung bakit nila ito ginagawa. At iyon ang malaking kaibahan. Para kay Machiavelli, ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa dami ng pag-aari. Nasusukat din ito sa kakayahang bumuo ng isang bagay na magtatagal, isang bagay na hindi madaling mawala, isang bagay na patuloy na magbibigay ng halaga kahit lumipas na ang maraming taon. Kaya pagkatapos nating pag-usapan ang anim na antas na ito, isang tanong na lang ang natitira. Nasaan ka ngayon? Hindi kung saan mo gustong mapunta, kundi kung ano ang malinaw na ipinapakita ng mga desisyong ginagawa mo araw-araw. Dahil ang bawat antas ay may sariling hamon, may sariling mga pagsubok, at may sariling mga aral. Pero pare-pareho ang hinihingi ng lahat ng ito. Ang matutong mag-isip ng mas maaga kaysa kahapon, ang gumawa ng mas mabubuting desisyon kaysa dati, at ang huwag manatili sa antas na alam mong kaya mo nang lampasan. Sa huli, hindi ang sitwasyon mo ngayon ang magpapasya kung hanggang saan ka makakarating. Ang magpapasya ay ang mga desisyong pipiliin mong gawin simula sa araw na ito. Ngayong alam mo na ang anim na antas ng pera, may isang tanong na lang ang natitira. Nasaan ka ngayon? Hindi kung saan mo gustong mapunta. Hindi rin kung ano ang nakikita ng ibang tao, kundi kung ano talaga ang ipinapakita ng mga desisyong ginagawa mo araw-araw. Iyon ang malinaw na ipinapakita ng anim na antas na ito. Habang umaangat ang isang tao, hindi lang pera ang nagbabago. Nagbabago rin ang paraan ng pag-iisip. Nagbabago ang mga desisyong ginagawa niya. At higit sa lahat, nababawasan ang pagdepende niya sa mga bagay na wala siyang kontrol. Marahil iyon ang gustong ipakita ni Machiavelli. Hindi sapat ang magsikap lang. Kailangan mo ring maintindihan kung bakit may mga taong paulit-ulit na bumabalik sa parehong sitwasyon habang ang iba ay tuloy-tuloy ang pag-angat.
Hindi dahil mas matalino sila, hindi rin dahil mas sinuwerte sila. Madalas, mas maaga lang nilang nakita ang mga pagkakamaling hindi napapansin ng karamihan at gumawa sila ng desisyong hindi kayang gawin ng karamihan. Kaya kung may isang bagay kang dapat tandaan pagkatapos ng video na ito, sana ito iyon. Huwag mong tanungin ang sarili mo kung gaano kalayo ang gusto mong marating. Mas magandang tanong ang ano ang kailangan kong baguhin para makarating sa susunod na antas? Dahil walang taong nagising isang araw na bigla na lang yumaman. Unti-unti itong nabubuo sa bawat desisyon, sa bawat bagong natutunan, at sa bawat pagkakataong pinili mong mag-isip para sa pangmatagalan kaysa sa panandaliang ginhawa. Maaaring hindi mo kontrolado kung saan ka nagsimula, pero kontrolado mo ang susunod mong hakbang at kung sisimulan mong baguhin ang mga desisyong ginagawa mo ngayon, posibleng ibang-iba na ang antas na kinaroroonan mo pagkalipas ng ilang taon. Kaya ngayon, ikaw na ang magpasya. Mananatili ka ba sa kasalukuyan mong antas? O sisimulan mo ng umakyat